Grabe yung ginawa sa akin ng misis ko. Dear Ate Kay, isa ako sa mga listeners mo dito sa TikTok. Gusto ko sana i-share ang aking kwento dahil gusto kong gumaan ang loob ko. Sobrang bigat na kasi pero kinakaya ko pa rin. Itago mo ako sa pangalang James, 34 years old, isang nurse dito sa Sharjah, UAE. Ang misis ko naman ay kasalukuyang nasa Qatar. Itago mo siya sa pangalang Glyza, 34 years old din at pareho ko, isa rin siyang nurse. Meron kaming isang anak na lalaki, 5 years old at kasalukuyang nasa pangangalaga ng mga magulang ng aking asawa. Magto 2 years na kaming nasa abroad ng misis ko. Nag-apply kasi kami sa agency sa Pilipinas papunta dito sa Middle East. Kaso nga lang, magkaibang bansa kami na-assign. Pero ang usapan namin ay pagkatapos ng kontrata ay magko-cross country siya papunta rito. Magkaklase pala kami ng college. Naging magkasintahan at nauwi sa kasalan. 6 years na kaming kasal. Napagdesisyon na naming mag-abroad para makapundar at ang target sana namin ay makapag for good na after 8 to 10 years para makasama namin ang aming anak. Sa mga panahong ito ay isang beses lang kami nagkita. Noong nagbakasyon kami ng sabay after 1 year ng kontrata, umuwi kami sa Pilipinas. That time, sobrang saya naming pamilya at puno kami ng pangarap. Sabi ko kay Glyza, ay konting tiis na lang, 1 year na lang ay magkakasama na rin kami sa UAE at never nang maghihiwalay. Pagbalik namin sa kani-kaniyang trabaho ay maayos naman, masaya at walang problema dahil alam na namin ang aming goal. Kaso nga lang, nag-iba ang ihip ng hangin after 7 months nung bumalik kami sa trabaho. Napansin kong bugnutin si Glyza at laging walang oras sa akin makipag-video call. Aniya, lagi daw kasi siyang overtime at stress sa trabaho. Bilang asawa ay kino-comfort ko naman siya kahit sa mga WhatsApp messages lang. Kaso minsan napipikon din ako kasi tuwing tatawag ako ay feeling ko nakakaistorbo lang ako sa kanya. Nalungkot ako ng sobra, Ate Kay. Feeling ko ang layo-layo na niya sa akin. Malayo na nga kami sa isa't isa, ay malayo na rin ang loob niya sa akin. Sa isip-isip ko ay stress lang ata talaga. Kasi naiintindihan ko yon dahil nurse din ako. Lagi din ako nagdarasal na sana ay maging maayos na ang takbo ng relasyon namin. Kasi hindi ko kayang masira ang pamilya ko dahil lang sa magkalayo kaming mag-asawa. Dahil dapat ay responsibilidad ko na magkakasama kami. Umabot din ng 2 buwan ang pagtitiis ko sa inuugali ni Glyza. Hanggang sa isang araw, 1:00 ng hapon, ay may nag-message sa akin sa messenger. Pero dami account yon dahil puro iba't ibang breed ng pusa ang picture at konti lang ang post. Walang picture ng tao. Nagulantang ako sa nakita ko sa messenger dahil may picture ni Glyza na may kausap na ibang lahi at may message doon na naging rason ng panginginig ko. Buti na lang ay day off ko nung araw na yon. Ito ang saktong sinabi nung nag-message sa akin. Ikaw ba yung asawa ni